Praise the Lord. Ngayon po ay tuloy. Kumusta na po kayo? Yun muna. Kumusta na po kayo? Nakangiti ba yung katabi nyo? Pag hindi, pilitin yung ngumiti. Ayan. Kilitiin. Pinilit no? Siyempre, no, kapag tayo ay dadako sa gawain ng Panginoon, hindi lang Sunday service, basta pag sinabing, halika na, punta na tayo sa panambahan, no? Sabi nga ng, di ba, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Punong-puno ng kagalakan kapag may nagsabi, lika, punta tayong church. Lalo na pag-araw ng linggo, lika, kahit pagod, kahit kulang sa tulog, o kung ano pa mang kadahilanan, hindi kailanman matatalo ang ating kagustuhang sambahin ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Talagang nandun yung kagalakan. Sabi nga, no, yung isang araw na kung saan naroroon ang presensya ng Diyos ay higit pa sa 1,000 taon na ikaw ay malayo sa Panginoon. Totoo ba yun? Amen po ba? Excited po ba kayo kapag pupunta kayo ng church? Palakpakan nga natin si Lord. Excited rin ba kayong makita yung katabi nyo? Parang umina na. Pastor, iba yung tanong. Ayan, syempre tuwan-tuwa. Pamilya ng Panginoon yan Pare-parehong tinubos ng ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. Palakpakan natin ulit si Lord. Yung palakpak ng gising. Palakpak ng masisigla sa Panginoon. Ayan. Dapat nga kapag meron tayong usual na katabi natin, no? Dapat na medyo nalulungkot tayo. Nasan kaya si sister? Asan kaya si brother? Ano kayang nangyari sa kanya? Ano kayang maitutulong ko sa kanya? Amen po ba? Tayo po ay nasa tema pa rin ng revival, a call to intentional soul winning. Halos parang 4 na buwan na lang po yata, no? Anniversary na po ng GIL Church worldwide, no? At ang revival, ang tema po ng revival ay halos magdadalawang taon na po, no? Sinimulan po yan nung nagkaroon po ng revival prayer meeting, no? Prayer revival sa prayer garden tuwing Wednesday at nagdire-diretso po yan. Nung nagkaroon ng anniversary nung nakaraang taon, yan po ulit yung ating iyak sa Lord. Yan ang ating cry to the Lord. A cry for revival. At yun din po ba ang naisin nyo? Amen po ba? Na sa araw-araw, dapat kasi walang punto ng ating buhay pananampalataya na lalamig. No? Sana nga walang ganun na lalamya, no? Na titigil o manghihina. Pero dumadating yung pagkakataong yon sa ating buhay, sa ating pananampalataya. Dapat consistent yung panawagan at panalangin natin sa Panginoon na tayo ay buhayin ang ating pananampalataya, manatiling nag-aapoy, masigla, at ngayong buwan na ito, ang panawagan para sa isang intentional soul winning. Ano po ba ang soul winning? Ito po yung pag-aakay ng mga tao palapit sa Panginoon. Ito po yung atin pong pag-share ng Word of God. Ito po yung pag-aalaga natin ng mga tao na kumilala sa Panginoon na manatili sa ating Diyos. At pag sinabing intentional, sasadyain mo na. Ayan. Deliberate. May gagawin kang action. Hindi yung pag nagkataon lang, kundi bawat oras, bawat pagkakataon, bawat panahon ay nakikita mong pagkakataon para mag-share ng Word of God. Amen? Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay Principles of Intentional Soul Winning. Ano ba yung mga prinsipyo? No? Kung paano natin magagawa ba yung tinatawag na intentional soul winning? Sabi po dyan, no? Soul winning is the greatest job on earth. No? Bakit po? Soul winning daw po ang pinakadakilang trabaho sa buong mundo. Sabi ng Mark 8:36, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ano bang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili?
Ibig sabihin, ang trabaho ng mga soul winner, ng mga anak ng Diyos na hindi tumitigil magdala ng mga taong kikilala kay Jesus. Sabi diyan, no, ito yung pinakadakilang trabaho. Ang trabaho ay yung para magdala ka ng mga taong lalapit sa Panginoon. Soul winning is the wisest business in the world. Wisest daw. Bakit? Sabi nung nakaraang linggo, no, dinaanan natin yung Proverbs 11:30. Sabi doon, no, sabi diyan sa next slide, the wisest business in the world, for who is wiser than he who prepares his neighbor for eternity? Sabi po, no, sabi sa Proverbs 11:30, he who wins soul is wise. Basahin nga po natin, Proverbs 11:30, he who wins soul is wise. Sa Tagalog, ang humihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Kapag ikaw pala ay nagdadala ng mga tao, ng mga kaluluwa para kumilala kay Jesus, nagiging pantas ka. Nagiging marunong ka. Amen? Ibig sabihin, soul winning is the work of those wise people. Ang mga matatalinong tao, may karunungan ng mga tao, hindi pwedeng hindi siya magdadala ng makakilala sa Panginoon. Maging sa Daniel chapter 12 verse 3, sabi diyan, those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. Ang umaakay sa marami sa pagiging matuwid ay sisikat na parang bituin magpakailanman. Amen po ba? Kaya the wisest business. Kung magtatayo, no, lagi sinasabi ni Brother Eddie, ano ba ang business ng Lord? Ano po? Soul winning business. May mga negosyo man po tayo ngayon, pero ang pinaka-profitable, ang pinaka-maganda at may karunungan na negosyo sa buong mundo ay ang soul winning business. Soul winning is the happiest occupation. Naghahanap ka ba ng trabaho? Ayan. Unemployed ka ba? No, kung tutuusin, no? Pag we are in the business of the Lord, soul-winning business, hindi tayo mawawala ng trabaho. Tama po ba? May trabaho ka na. Soul-winning is the happiest occupation. Bakit po? Doon sa Luke chapter 11, Luke 15, yan po yung chapter ng may nawawala. Sabi diyan, for what is incomparable to the joy of the shepherd who found his lost sheep? Diba? Yung sa Luke chapter 15, tuwang-tuwa yung shepherd nung natagpuan niya. Yung out of 99, out of 100, yung isa na wala, kung saan napunta, nakita niya, no, sabi doon, tuwang-tuwa siya. Yung shepherd na yon, kinuha niya yung lost sheep na yon, nilagay niya sa kanyang balikat at sabi niya doon sa mga kapwa shepherd niya, "Lika, mag-celebrate tayo." Ganon din yung babae na nawala yung kanyang coin. Ano pong nangyari? Siyempre, nag-effort siya, hinanap niya. Nung nakita niya, sabi niya doon sa kanyang kapitbahay, "Lika, no? Mag-celebrate tayo na wala yung aking coin. Nakita ko na." At ganon din po yung sa prodigal son, yung tatay. Nagpatumba ng baka para lang magpa-party, mag-celebrate. Ano po sabi? Mas higit pa, no, nagsasaya ang buong kalangitan sa iisang tao na magsisisi sa kanyang kasalanan at tatanggapin si Jesus sa kanyang buhay. Gusto mo bang magkaroon ng trabahong masaya ka? May 3 sumagot. Gusto niyo po bang magkaroon ng trabaho, masaya ka? Amen. Choose soul-winning business. Alam po natin yan, no, sa mga nagtatrabaho. Ang lagi po natin sinasabi, yung mga nagtatrabaho, minsan kahit hindi ganun ka-compared, no, yung monetary benefits, pero they keep on being there. Bakit? Masaya ka. Kasi kapag masaya ka dun sa ginagawa mo, kahit anong pagsubok, nananatili ka. Amen? Ganon din po ang mga nasa soul-winning business. It is the happiest occasion. Soul-winning is the loftiest mission to mankind. The honorable. Yan. Ano po ba yan? Kagalang-galang. May karangalan na
misyon para sa lahat ng mga tao. Bakit? Sabi po sa 2 Corinthians 5:18 to 20, for what is more honorable being God's ambassador to bring men His message of joy. No, sabi po diyan, we are the ambassadors for Christ. Amen po ba? Nakikita niyo po yung mga ambassador. Ano po ba ang trabaho ng mga ambassador? Sila yung kinatawan sa ibang bansa. Diba? Kapag meron ditong mga, diba, pinapatawag yung mga ambassador kasi merong representative kumakatawan para sa kanilang bansa. Tayo po ay mga ambassador. Napakasarap siguro kung ambassador tayo ng mga malalaking mga bansa, no? Kasi doon ka nakatira. Ang mga mananampalataya po, tayo po, sabi diyan, God has given us this task of reconciling people to Him. Ang trabaho ng ambassador ay ipaglapit, pagkasunduin, no? Ang tao at ang Diyos. Bakit? Magkaaway kasi. Yan ang ating relasyon dati sa Panginoon nung hindi pa tayo humihingi ng tawad, nung hindi pa tayo napapatawad, nung hindi pa natin kinikilala si Jesus, we are God's enemy. Ngayon, ang trabaho natin ay maging ambassador. We speak for Christ when we plead, come back to God. No? Na hinihingi natin sa Lord, magbalik loob kayo sa Panginoon. Soul winning has the widest scope of all Christian activities. Bakit po the widest scope? Baka ano po ba yung mga activity na meron po tayo? Sabi niya, kung meron tayong Sunday service, may midweek, may prayer, no? Napaka-importante po yan lahat. Pero alam niyo po ba na yung malawak ang nasasakop na activity ng mga Kristiyano, dapat ito po ang soul winning. Bakit? Lahat ng Kristiyano po'y kaya itong gawin. Amen? Tama po ba? At walang lugar na hindi po sabihin mong i-exempt ko yan. Hindi. Lahat ng lugar feasible na puntahan at mag-share ng God's Word. At lahat ng pagkakataon, timeless. Ibig sabihin, hindi ka bounded by time. Anytime. No? Walang suitable time. Ibig sabihin, 24 hours, nakita mo yung call ng Lord, na yung panawagan sa iyo, yung udyok ng banal na spirito na mag-share, you will do it. Amen? Despite these superlatives of soul winning, sabi po dyan, no? Only very few believers are soul winners. Sabi po ng next slide. Bakit kaya po ganon? Sa kabila ng napakadami nating na isa-isa yan, the greatest job, the wisest business, the happiest occupation, the loftiest mission, the widest scope. Aba, puro kumbaga sa trabaho, na iniinganyo na tayo talaga na to be in this business, to be in this occupation. Pero bakit kaya ganon? Why does it happen that only very few believers are soul winner? Bakit kaya? Marami pong dahilan, pero may dalawa po tayong dahilan na nakikita na ito yung pangunahin. Bakit hindi ganon kasipag ang mga mananampalataya na mag-share ng God's Word, mag-akay ng mga kaluluwa palapit sa Panginoon? First, because most of the Christians have not understood their basic calling. Kasi ang mga Kristiyano, una, hindi naiintindihan na ang pagkakatawag sa kanila ng Panginoon ay maging fishers of man. Nung tinawag ng Lord yung mga disciples niya, tinawag niya, lika, sumunod kayo, come after me, come and follow me, and I will make you fishers of man. Yun po yung pagkakatawag ng Lord. Soul winning is a Christian obligation without evasion or exemption. Ang soul winning po, ang pag-share ng God's Word, ang pagdadala ng mga tao palapit sa Panginoong Yesus, isa po yung obligasyon. Nung nakaraang linggo po, no, na ituro sa atin, yes, we have sa atin ang lahat ng ang buhay na walang hanggan. Narinig natin ang benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Pero hindi ka makukontento na ikaw lang meron nun. Tama po ba? Kaya nagiging isang obligasyon, no? Utos ng ating Diyos na hindi mo dapat takasan. Na hindi mo pwedeng sabihin na
marami kang dahilan para hindi gawin nyo kasi nga utos ng Lord. At hindi siya dapat takasan at walang exempted. Walang exempted. Sabihin mo nga sa katabi mo, walang exempted sa soul winning. May kausap po kayo. Sabihin mo ulit sa kanan mo. Yan, walang exempted. Yan, basta nakatingin sa'yo. Walang exempted sa soul winning. Kasali ka dun. Sabi niya, nagturo ka naman. Kasali po tayo lahat doon. Second, many Christians have not been taught how to win souls. Una ay, hindi naiintindihan that our basic calling is to win souls. And pangalawa, ay dahilan ay, nako, hindi ko alam yan. Hindi ako marunong yan. Paano yan gagawin? Kaya nga po, meron po tayong mga training, di ba? Hindi dapat magiging pangunahin ng simbahan, no? Na mag-stir up and steer the unemployed to go to the perishing soul. Hindi siya magiging parang panahon lang, no? Hindi pwedeng isang event lang, kundi dapat maging regular na bahagi ng gawain ng simbahan ang mag-soul winning. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga po, no, sabi po dyan, napaka-importante. Kaya si Jesus, ang dami niyang tinuro, no? Through parables and practice, Jesus demonstrated soul winning to His disciples. Naging parte ng programa ng pagdidisipulo ni Jesus, yung turuan ang kanyang mga disciples, paano mag-soul win. So ano-ano nga po ba ang principles of intentional soul winning? Number 1, purity. Pagiging dalisay o banal. The first and most important step of evangelism is to walk the talk. Sabihin nga po natin, walk the talk. Yan. Napaka-importante kasi nga nakakaisip tayo ng mga iba't ibang dahilan. Dapat alam natin na magiging madali para sa atin mag-share ng salita ng Diyos, mag-akay ng mga tao palapit sa ating Panginoong Yesus. Yan ay kung makikita ang kabanalan sa ating buhay. We walk the talk. Of course, sa soul winning, nagsasalita ka. At pag nagsasalita ka, kailangan nakikita sa iyong klase ng iyong pamumuhay. The best argument for Christianity is Christians, but the strongest argument against Christianity is also Christians. Kapag nakikipag-usap ka sa mga taong pinakamagandang argumento, no, na magiging basihan kung bakit gusto mong ma-soul win yung taong yon ay yung buhay mo. Tama po ba? At ang nagiging dahilan din, minsan, na para hindi ka makapag-soul win, ay yung buhay mo din. Kaya gamitin natin yan, no? Gamitin po natin yung prinsipyo ng intentional soul winning ng buhay ng kabanalan. What we say and how we live must agree. Dapat kung ano yung sinasabi natin at yung kinapamuhay natin, dapat equal. Dapat pareho. Tama po ba? Di ba nung araw, no, naririnig natin, pag nakikita natin, halimbawa, may mga bisyo, yung magulang, di ba? O yung nakatatanda. Tapos nakita nung matatanda na parang ginagaya siya, no? Yung mali niyang gawa, ginagaya ng bata. Sinasabi na, basta, wag mo akong, basta pakinggan mo ako. Yan. Basta sundin mo yung sinasabi ko. Wag mo akong gayahin. Pwede ba 'yon? Di ba? Talaga we must walk the talk. Kapag tayo, 'yun ang pinakamagandang advertisement na pwede nating ibigay, ipakita, no? More than any other na mga gospel tracts, napaka-importante po 'yan. Pero yung patotoo mong sarili sa buhay mo, yun ang pinakamagandang tool sa evangelism. The soul winner presents Jesus as the Savior from sin. Pag nagsa-soul win ka, basic lang naman po ang sinasabi mo na mahal ka ng Diyos, na kailangan mo ng tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Si Jesus ang namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo sa kasalanan, sa kamatayan, sa impyerno. Dapat
tayong nagsasalita nun, nakikita na talagang iniligtas nga tayo ni Jesus mula sa kasalanan. Amen po ba? Yung buhay natin, nare-reflect yung purity. Nare-reflect, nakikita yung pagligtas sa iyo ni Jesus. Kasi syempre nga naman, ang sasabihin, parang yan, parang di ko naman nakitang niligtas ka ni Jesus. Kaya nga po, di ba, bakit maraming naaakay sa Panginoon ng isang buhay na binago ng Diyos? Amen po ba? Amen po ba? Kasi, lalo na yung mga taong may kilala ka from the start. Di po ba? Nako, eto dati, nakikita ko yan sa kanto. Nako, dati, itong buhay niya. Dati, punong-puno yan ng bisyo o kung ano pinaggagawa ngayon. Ayan, pagtawanan ka man ng tao, pero magagamit mo ang buhay mo na binago ng Panginoon. Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. No, it is like sabi nga, kapag ang buhay daw po natin, hindi nakikita na ligtas ka nga, para daw po tayong nag-a-advertise ng isang produkto na hindi epektibo sa atin. Para kang nagtitinda ng shampoo na para lumago para maging maganda ang buhok, tapos wala kang buhok. Pwede ba yun? Diba? Para diba? Parang hindi consistent, di ba? Bad advertising, sabi nga nila, no? Si Paul, no, sa kanyang buhay, he lead a clean life and clean message. Kaya yung governor, no, yung iniharap siya sa governor sa Acts 24, walang masabi. Kasi paulit-ulit si Paul ng buhay na matuwid kung paano siya binago ng Diyos, etc. Dahil naririndi na, no? Nakokonsensya na yung governor, pinatigil siya, tama na yan. Patatawag na lang kita kapag kailangan kita. Bakit po? Makapangyarihan ang buhay na binanal at binago ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Baka sabihin natin, naku, paano ba yan? Di pa ako perfect. Hindi ako pwede mag-share. Meron once in a while, may mga sumisingit sa aking mga ugaling ganito. Alam niyo po, ang buhay natin, no? It does not mean that one should wait until he becomes perfect. Ang isang buhay na nandun yung kagustuhan na araw-araw baguhin ng Diyos, maaari mong gamitin ang buhay na yan para magpatotoo sa iba. Amen po ba? Amen po ba? Hindi naman natin kailangan ng maging perfect. Sa langit na yun mangyayari. Hanggang ngayon, binabago tayo ng Diyos. Amen po ba? Pero hindi ka na nabubuhay sa kasalanan. Hindi ka na nabubuhay sa buhay na ayaw ng Panginoon. Sabi nga, no, a candle does not begin to shine after it is half burned. No, hindi natin antayin yung perfection. Ang inaantay natin ay yung biyaya ng Lord na sa araw-araw nating buhay, binabago tayo that God will use our lives. Kasi ang kandila, hindi naman siya nagbibigay ng liwanag pag kalahati na ang nauubos, di ba? Pag sindi mo ng kandila, nasa-serve yung purpose ng kandila na magliwanag. Tama po ba? Amen? Kaya nga po sabi diyan, it shines as soon as it lit. The soul winner must not live in sin. He should walk honestly before God and men, instantly confess all sins and forsake it. Ang idalangin natin sa Lord, ayon sa 2 Timothy verse 21, that He should lose our lives as sanctified vessel for our God. Na araw-araw gamitin ng Lord sa paglapit natin sa Diyos, paghingi ng tawad, Lord, gamitin mo yung buhay kong maging sisidlan ng iyong kabanalan. Sabi nga, ang isang fisherman does not consider mending of nets a waste of time. Ganun, before launching into the sea, they check up their nets. Tayo po, no, sabi ang fisherman, ini-inspect niya yung kanyang net bago siya pumalaot at manghuli ng isda. Tinitingnan niya kung walang butas. Minimend niya. Ano ba yung mend? Tinatahi, inaayos yung butas na yon. Para kapag ginamit niya, para mamingwit ng isda, para mangisda, walang lalabas, walang masasayang. Hindi niya tinuturing tong waste of time. Ganon din po tayo. Yung araw-araw nating paglapit sa Panginoon,
araw-araw na pagpapasaliksik natin ang ating buhay sa banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, it was as if we are mending our nets every day. Lord, ako po ay mangingisda ng mga tao ngayon. I will be fishers of men today. I am coming before you, Lord. Saliksikin mo po ang buhay ko. Tulungan mo po akong mabuhay ng banal sa araw na to. Amen? Amen po. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. So napaka-importante sa principles of intentional soul winning, yung mabuhay ng may kabanalan. Ikalawa is passion. Ano po ba yung passion? Ito po yung nag-aapoy na kagustuhan. Hindi lang basta gusto mo. Gusto mo. No? Yung pagnanasa, the desire. Sabi nga dyan, no? Paul, the great soul winner, laid his heart bare. No? Sabi ni Paul doon sa Romans 9, verse 1 to 3. Sa sobrang bigat ng yung burden niya para sa kanyang mga kababayan, sa mga Hudyo. No? Sabi niya, Lord, gagawin ko ang lahat, no? na ma-share ko yung salita mo sa mga kababayan ko. Or alisin mo na lang ako palayo kay Kristo. No? Antindi nung kanyang panalangin. Ikaw ba magpre-pray ganun? Pag alisin ka palayo kay Kristo, it means isang buhay na layo sa Panginoon. Wala na yung kaligtasan. Di po ba? Ibig sabihin, ang inano ni Paul, I'm willing to go to hell just to save these people, just to tell the word of God. Hindi naman po ganun, pero pinapakita lang po yung tindi ng pagnanasa ni Pablo, yung kanyang kagustuhan na marami siyang madala sa Panginoon. In Acts 17, verse 16 to 17, ito po yung kwento sa Athens, no? Habang inaantay ni Paul ang kanyang mga kasamahan, tinignan niya yung mga tao, ang daming mga Diyos-Diyosan. And yung kanyang divine indignation, no? Naggagalit siya na bakit yung mga taong ito, may totoong Diyos, iba ang sinasamba. Ano pong ginawa ni Pablo? Paul in Athens saw the people in the city had many gods. He went to the synagogue. Ang ginawa niya, nagstay siya doon. Every day pumupunta siya sa synagogue. Yan yung lugar na parang lugar ng mga Hudyo pumupunta para makinig ng word of God. May babasahin, may mag-exhort. Pumupunta siya roon every day, even to the marketplace, to the Jews and to the Gentiles, and talk with the people there. Grabe po yung passion, no, ni Pablo. The soul winner is a shepherd. He goes after the scattered sheep and lost lamb. The prime mover is compassion. Ang isa daw pong soul winner, yung mga nag-share, nag-aakay ng mga kaluluwa palapit kay Jesus, ay katulad po ng isang pastol. Hinahanap niya yung mga nawawalang tupa. Tayo po, wag na po tayong lumayo sa bahay po natin. Meron po bang medyo naliligaw? Meron po bang mga wala sa Panginoon, sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin? Talagang intentional no? Kung pwedeng gumawa ka ng mga listahan, itong si ganito, itong anak ko, itong ang tatay ko, o itong kamag-anak kong ito, talagang ang buhay layo sa Panginoon, magbibigay ako ng panahon para ma-sharean ko siya ng salita ng Diyos. Amen? He goes after the scattered sheep and the lost lamb. Bakit? Kasi alalang-alala yung shepherd, baka kung anong mangyari. Baka kung anong mangyari kapag hindi ko nahanap yung sheep na yon. Baka anong mangyari sa kanila kapag nakakalat sila. Kaya that is the kind of soul winner. Kaya nga po, naalala niyo po si Peter, tinanong siya ng ating Panginoong Yesus nung bago siya umakyat sa kalangitan after he was resurrected. Nag-iihaw, di ba? Nag-iihaw doon ng fish. Tapos tinanong niyo si Peter, Peter, do you love me? Ano pa ulit-ulit na sinagot ni Peter? Yes, Lord. Yes, Lord. You know, Lord, how much I love you. Ano po yung sinasagot ng Panginoon? Feed my lambs. Take care of my lambs. Tend to the lambs. Sinasabi lang po ng ating Panginoong Yesus, gaano ka-importante na ang mga Kristiyano, kung gaano ka-importante na ang mga Kristiyano ay talagang inaalagaan, hinahanap ang mga taong wala pa sa Panginoon. Amen po ba? Love for the Lord and that for the lost are mutually inclusive.
Hindi raw pwedeng sabihin nating mahal natin ang Panginoon, pero hindi naman tayo, hindi natin hinahanap, di tayo nagbibigay ng panahon para makapag-share ng salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, hanggat maaari, talagang intentional. Hindi na yung kapag may inilapit sa ang Panginoon, araw-araw mananalangin ka, Lord. No? Talagang etong taong ito pinagpre-pray ko, Lord, magbibigay ako ng panahon para puntahan at ma-share ng taong ito. Amen? Unless we love our neighbors as ourselves, we will not master all that within us to stop them rushing into hell. Sabi ng Lord, love your neighbor. Amen. Love your neighbor as you love yourself. Ikaw, ayaw mong mapunta sa impyerno. Tama po ba? Tama po ba? Ayaw nating doon mag-spend ng eternity. Eh sabi ng Lord, love your neighbor as you love yourself. Hindi ka rin makakampante na mga kilala mong tao, mga tao sa paligid mo, hayaan mo na lang, sige, bahala na kayo dyan, born again na ako, hindi na ako pupunta sa impyerno, bahala kayo dyan. Kung anong gusto nyong gawin sa buhay nyo. Hindi po pwedeng ganon. Hindi ka titigil hanggat hindi mo sila na ilalapit sa Panginoon. Kaya nga sabi doon, no, every soul winner must have a vision of the horror of hell. Hindi lang po vision of heaven, na napakasarap talaga ron. Dapat may vision din tayo ng horror of hell, na ganon nakakatakot na mapunta sa impyerno. Kung gaano talagang yung hirap na mararanasan doon pag napunta sa impyerno. Kaya nga hindi mo gusto ron eh. Kaya nga talagang kumilala ka kay Jesus, naglilingkod ka sa Panginoon, dapat kasama sa paglilingkod natin na makapag-akay ka ng kaluluwa sa Panginoon. Tama po ba? Kaya nga po, dapat, kung alam natin, yung rich man, no, kay nag-plead kay Lazarus na magpapunta ka po ron sa, sa lupa. May mga kapatid pa ako doon. Kasi alam na ng rich man doon sa part na yon na siya ay nasa impyerno na kung gagayahin siya ng mga kapatid niya, doon din ang punta. Amen po ba? So, hindi naman natin kailangang maranasan yun. Eh, sinasabi na ng Bible. Di ba? Makakailangan ma-experience ko. Gusto ba ma-experience muna? Wala nang apila ron. Di po ba? Kaya nga yung rich man, na-realize niya, nako, pag nandito na pala, nandito na. Wala nang alisan. Kaya sabi niya, papuntayin niyo naman po si Lazarus, sharean yung aking mga kapatid ron, dahil pagkapareho ko rin ang ginagawa yon. Pero, sa ano po sabi ni Abraham, no? Sabi ni Father Abraham, andun yung Bible, di ba? Andun yung mga Kristiyano. Amen po ba? Hindi po natin nahayaan na ang mga taong hindi pa kumikilala sa Lord magpatuloy sa buhay na papuntang impyerno. Amen? Dapat andun yung passion. Passion begets prayer. Dapat sa pananalangin, sinisimulan na. Siyempre, hindi ka basta susugod, mag-share. Every day. No, alam ko sa JIL, nung dati pa, tinuturo sa atin, no, gumawa ka ng listahan ng 3 tao na ipagpe-pray mo na yung taong yun ang intentional na sharean mo ng Word of God. Maigi nang magsimula sa 3 o sa 1 kaysa wala. Nare-realize niyo po ba, lumipas ang 1 taon, ilan na po ang nadala niyo kay Lord? May na-soul win ba ako? May na-sharean ba ako? Pero kung intentional nating ginagawa yan, hindi masasayang ang araw, hindi masasayang ang buwan, may ilalapit ka at kikilala sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Number 3 is power. Because souls are eternal. Souls are eternal. Sabi diyan, mahirap daw, it is futile to attempt to save them without the power of the eternal Spirit. Sabi niya sa Isaiah 61 verse 10, the Spirit of the Lord, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh ay sumasa akin sapagkat ako'y kanyang hinirang.
Magiging madali. Kasi useless, okay, may talent ka nga, may kakayahan ka, magaling ka magsalita. Pero hindi naman ka pinupuspos ng Santong Espiritu, hindi naman kasi tayo yung nagko-convert ng tao. Amen po ba? Hindi naman tayo yung para yung tao ay mag-repent dahil sa galing nating magsalita or dramatic tayo magsalita. Ginagawa natin yung pagkakatawag sa atin ng Lord to share. And it is the work of the Holy Spirit to convict that sinner. No? Yung taong yun, talagang ma-realize niya makasalanan ako. At kailangan ko ang aking Panginoong Yesus. Kaya nga po, mahirap kung hindi nagpe-pray. Kailangan mo ng kapangyarihan. Kailangan mo ang Santong Espiritu to snatch them away from Satan. Yun po yung trabaho no? Ba't tayo nagsa-soul win? Nare-realize po ba natin, madalas no, may nakikita ko sa FB, parang booth ng ticket, no? Yung isang pintuan, konti lang yung dumadaan, yung isang dami, tapos hell, tapos heaven, di ba? Dapat ma-realize po natin yung ganun we need to snatch these souls from Satan. And we can make it only by the power of the Holy Spirit. Kaya nga po si Jesus, bago siya umakyat sa kalangitan, ano po sabi niya sa Acts 1 verse 8? No, sabi niya, and you will receive power. Sabi sa kanila, mag-antay lang kayo dito, stay in Jerusalem, wait for the gift. Wait doon sa banal na Espiritu at tatanggap kayo ng kapangyarihan. Tapos sa kanya sinabi na i-share ang God's word into Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Ibig sabihin, andun yung commission ng Lord, andun yung pagkakatawag ng Lord na mag-share ng God's word. Pero, ang sinasabi niya, antayin mo, magpapuspos ka sa Santong Espiritu. So everyday talaga, no, yung quiet time natin, yung prayer natin, kasama na dapat sa araw na yun, Lord, etong taong ito, sharean ko, ipagpre-pray ko, puspusin mo ko ng iyong kapangyarihan. Amen? Kaya dapat ang mga Kristiyano, no, nagpapahasa, katulad ng isang kutsilyo, katulad ng isang talim, no, na talagang kailangan na siya-sharpen ng Holy Spirit. And how will we do that? Sa araw-araw na paglapit mo sa Lord, nagka-quiet time ka, nagpe-pray ka, nagpapapuspos ka ng Santong Espiritu, yung susunod na gagawin, susunod na mangyayari, hindi na magiging mahirap dahil yung sasabihin mo, nag-practice ka nga, tama po yun. No? Nagsasaulo ka ng verse na isi-share mo, tama po yun. Yun yung trabaho natin, di po ba? Tama po ba? No? Na mas mahirap kung ang langit magsasalita, dadagundong. Baka walang marinig. Kailangan ng Lord ng mga tao. Kailangan ng Lord ng mga Kristiyano para magsalita. Nagpa-practice tayo, nag-aaral tayo, nagsasaulo tayo, pero wag nating kakalimutan na magkakaroon lang ng kabuluhan yan. That it will pierce to the hearts of the people. Yung talagang tutusok sa puso ng mga tao. Talagang mag-aantig sa puso ng mga tao at marirealize nila na kailangan nila ang Diyos dahil sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Sabi diyan na if the axe is dull, one does not sharpen the edge, then he must use more strength. Ang hirap, kapag puro alam lang naman ang meron tayo at galing ng ating kakayahan, nang walang pagsama ng banal na Espiritu, para daw po tayong yung itak na kutsilyo na na mapurol. Ayan. Nakagamit na po kayo ng kutsilyong mapurol? Ano nangyayari dun sa hinihiwa niyong karne? Durug-durug na. Naging giniling na. Lasog-lasog na. Kasi nga, all effort. Manual, human effort. Kaya dapat, di ba, sinasharpen para, wow, parang steak, parang bacon. Di ba? Ganon din po tayo. The principles of intentional soul winning, the secret of it is their total dependence in the power of the Holy Spirit. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God. Number 4, principles of intentional soul winning. Soul winning ay number
for is pain. Ayan. Yan ang mahirap, Pastora. Yung pang-apat. Ba't ganon? Bakit merong kailangang sakit? Yan. Soul winning means reproduction. Kapag soul winning, nagbubunga ka, di ba? Nang nakarang Thursday nagturo. Thursday ng midweek pala. No, yung about dun sa vine, we are the branches and the branches bear fruit. Di ba? Ibig sabihin, bear, kinakarga, dinadala, nagre-reproduce. Actually, yung inaano doon, more than the fruit of the Holy Spirit na nakikita sa karakter po natin, ay yung mamunga ka ng kamukha mo. Ibig sabihin, nagsosoulwin ka, nagsishare ka ng God's Word. Ibig sabihin, namunga ka. Ibig sabihin, nanganak ka. Sabi, tanong ko sino pong nanganak? Yung mga lalaki, syempre, hindi tataas ng kamay, no? Pero siguro sa mga nanganganak at kahit sa mga lalaki, no, kung pwede lang, sabi nga nila, pwede lang ako nang iiri para sa iyo. O ako nang magle-labor para sa iyo. Eh kasi nga mahirap manganak. Di po ba? Mahirap din magbayad pag cesarean. Di po ba? Di ba? Mahirap yung pare-pero. Ang soul winning means reproduction. It is giving birth to children into the kingdom of God. If there is such a thing, giving birth without travail or delivering without pain, kahit sabihin natin with the availability ng cesarean ngayon, yung after effect noon, mahirap din. So, hindi ganun kadaling manganak. Ganon din po kapag nagsa-soul win tayo. Nagpro-produce ka ng anak eh. Amen po ba? No? Kaya di ba madalas, ito anak ko to sa pananampalataya. Ito tatay ko po ito sa pananampalataya. Kasi, merong pain. Kung ang panganganak ay may labor pains, ganun din po yung pagdadala, pag-aakay, pagkuha ng mga taong naliligaw ng landas pabalik sa Panginoon. Kaya nga po, ibig sabihin kung may pain, hindi ka basta susuko doon. Bakit po? Sharing the gospel with someone is not simply telling the story of Jesus. It is sowing in tears. Di ba sabi ng Psalm 126, no, yung mga nag-ahasik ng seed, no, yung mga nag-ahasik ng mga pananim, ng mga binhi, nang umiiyak, no, sila ay mag-aani ng may kagalakan. Those who sow in tears will harvest with joy. Which means the soul winner pours himself into the message. It is a matter of life and death. Sabi nga kung paano raw po ikumpara, no, yung pag-share ng God's Word, yung pag-aaka, yung paulit-ulit kang pupunta. Paulit-ulit kang nag-iimbita. Nag-share ka na ng salvation, pagpunta mo ulit, parang walang nangyari, mag-share ka ulit ng salvation. Hindi, gawin mo ng number 2. No? Pang seminar, number 2. Paulit-ulit. Kasi hindi naman one time po yun, di po ba? Nandun po talaga yung kailangan na, yung may travel, merong, sabi dyan it was the feeling of a surgeon while performing an open heart surgery. Pag nag-share ka ng God's Word, kahit gaano mo kagaling magsalita, ingat ka pa rin. Dahil alam mo, buhay, nakasalalay ang buhay ng taong ito, yung eternity niya, sa mga bagay na gagawin at sasabihin mo. Para kang nag-oopera ng puso. Buong ingat. Amen po? Hindi yung basta lang nag-share ka, kundi talagang with reverence kapag sinashare mo yung God's Word. The soul winner cannot escape the fury of the enemy or the enemies of the gospel. No, maaaring lagyan tayo ng demonyo, ng kaaway ni Satanas, ng kanyang mga kampo, ng kung ano-anong mga sagabal, kung ano-anong mga bagay na sabihin nga, sabi yung makakahadlang sa atin para hindi ka mag-soul win. Pero, kakayanin mo yon dahil bahagi yan ng pag-aakay ng mga tao palapit sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Praise God. Kaya rebirth of sinners excites heaven and earth. Kaya nga po, makikita natin, there is that pain kapag tayo po ay nagso-soul win. Ibig sabihin, ano po yung mga pain na yon? Ibig sabihin, may sakripisyo. May sakripisyo sa time. May sakripisyo dahil mag-aaral ka. Di po ba? Tama po ba?
Kahit yung ABCs of salvation, sinasaulo mo yun kasi hindi naman pwedeng nag-share ka unless, no, you have the luxury of time. Pero madalas kapag nag-evangelize tayo, yung mga tao nagmamadali, halos ayaw makinig. Kaya nga sasabi, 2 minutes lang po ito. 3 minutes lang po ito. Although alam natin, hindi dapat maganon kabilisan, pero alam natin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu kasama ng salita ng Diyos na sasabihin mo. Amen? Praise God. Praise the Lord. Number 5, positiveness. Dito ko na lang po puputulin kasi mahaba po ito hanggang 10. Number 5, positiveness, which means expecting good or better results. A pessimist never makes a good soul winner. Evangelism is no doubt a dangerous job, though it's not so dangerous than the lack of evangelism. Ang mga mananampalataya dapat daw po bilang soul winner, hindi negative lagi. Kasi ang nasa isip natin, ako, mag-house to house, mag-share ako, paano na yun kung hindi niya ako pakinggan? Baka mapahiya ako. Baka kung anong marinig ko sa kanya. Baka pagtawanan ako ng mga tao. Pag ganun po kasi ang kaisipan natin, yung mga negative lang nakikita natin, wala na po talaga hindi tayo makakausad, hindi tayo makakapagdala ng mga tao na lumapit sa Panginoon. Talagang bahagi po ng buhay ng mananampalataya sa pag-share mo ng God's Word ay meron talagang mga ganong pwedeng mangyari. Pero, mas maigi na yon kaysa wala kang gagawin. Tama po ba? No? Dangerous man ang evangelism in a way dahil maraming mga hadlang o mga bagay na baka mangyari, pero mas dangerous kapag hindi ka nag-evangelize. Bakit? Yung isang tao sana yon na na-sharean mo, na-snatch mo na sana, hindi na siya sana kasama doon sa impyerno. Amen po ba? Madalas daw po, katulad sa Proverbs 26, lagi sinasabi, there's lion in the road, huwag kayong lumabas, may leon, etc. Kung ano-anong pananakot. Kaya ang mga tao, mga mananampalataya, have stayed back home believer in these lies of the old serpent. Kung ano-anong iniisip, kaya sabi niya, wag na lang. Nako, uulan. Nako, mainit. Nako, ano sasabihin ko? Kaya kailangan mag-train kung hindi pa natin alam ang sasabihin. Pero wag nating hayaan na yung mga negative thoughts na yan, mga bagay na yan, humadlang sa atin para makapag-soul win. No fisherman launches onto the sea expecting nothing. Ang mga fisherman, pupunta yan sa laot, dala nila ang kanilang mga lambat, kasi ano pong in-expect nila? Merong mahuling isda. Yung mga farmer, pag sila'y nagtanim, nag-cultivate ng field, anong inaasahan po nila? May aanihin, di ba? Ganon din po, no, yung mga fighter, yung mga sundalo, nagmamarcha, makikipaglaban. Bakit? Kasi ang in-expect nila, manalo. Di po ba? Ang mga Christian who are engaged in evangelistic activities, hindi pwedeng, wala namang mangyayari dyan. Pero sumama ka kasi ni-require eh. Di ba? Ni-require. Kailangan daw, sama kami sa house to house. Kailangan part daw to na ano. Pero wala namang mangyayari dyan. Ganun yung nilalagay kasi nakaaway sa atin. Pag sumasama ka, tapos ang liit-liit ng expectation mo na may gagawin ng Panginoon, na may mangyayari, wala talagang, hindi ka sasama, hindi ka mag-evangelize, hindi ka magsa-soul win. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Kasi kung talagang sa reaction, ang sarap naman rin po kasi ng may reaction, di po ba? Kapag may na-sharean tayo, tuwan-tuwa yung mga tao. Kasi yun naman ang sabi ng Lord eh. Talagang i-confirm niya yung word. Pero sa mga pagkakataong hindi natin nakikita yung mga, visible reaction na ine-expect natin kapag nag-share tayo ng Word of God. Basta ang alam ko, kapag nag-share ako, ang binhi na inilagay doon sa puso ng taong yon, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Maaring ikaw yung unang nagtanim. May darating ulit, may magdidilig. Tama po ba? Maaring may nag-share na rung una, siya nagtanim, dumating ka, ikaw naman ang nagdilig.
Pero hindi mawawala ng saysay yung binhi na inilagay sa puso ng taong yon. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng paglago. Amen? Amen po ba? Kaya nga po doon sa principle na nauna, yung power ng Holy Spirit eh. Kahit uutal-utal tayo, naalala ko na nag-house to house, no? May kasama kami, ang ano lang naman, sama lang kayo. Okay lang rin naman niya. Pero nakakatuwa kapag yung kasama mo ay, ikaw, may sasabihin po siya ha, may babasahin lang po siya. Basa naman yung kapatid natin. No? Parang sabi, sunod din ako sasama kay Pastor. Kalimutan ka, kasi napapabasa ako. Babasa lang naman. Hindi nasasayang yun, di po ba? Kapag nag-alo ka ng panalangin, hindi tumatanggi yung mga tao. Pag sinabi mo sa kanila, okay lang po bang ipanalangin? Gusto po namin kayong maipanalangin. Gusto po namin, meron po kayong ipag-pray, pag-pray po namin kayo. Kapag bibihira po yung tumatanggi. Amen po ba? Kaya alam natin na may resulta ang bawat pag-share mo ng salita ng Panginoon. Positiveness means expecting great things from God and attempting great things for Him. Kailangan malaki ang Diyos mo, kaya ka nga nag-share eh. Palong-palo ka kay Lord. Bilib na bilib ka sa Panginoon. Tama po ba? Kaya gusto mong ipagmalaki. Kaya nga po kapag pag may napanood na magandang palabas, hindi pwedeng hindi mo i-share, di ba? Naku, yung uso pa yun talagang yung mga magagandang mga film sa sine, pupunta ka pa sa sine kasi yung sound effects. Paglabas mo ron, pare-paro naman kayo nakapanood, nagkikwentuhan pa kayo, di ba? parang hindi ka naman, di ba nanood ka rin? Tapos sa kapitbahay mo, kwento ka na naman. Hindi ka naman binayaran yung filmmaker para i-advertise mo siya, pero parang advertise mo. Di po ba? Kung mag-a-advertise daw po tayo, i-advertise na natin ang salvation ni Lord. Amen? Ang ating Panginoong Yesus. Palakpakan nga po muna natin si Lord. Kaya nga po, expect great things from God and do great things for the Lord. Dapat yung ating pong anniversary team, no? And nag-continue yung mga disciples to share God's word. Alam niyo po yung pinakamagandang bagay doon? Si Lord. Totoo yung kanyang salita, I am with you even to the end of this age. Sinama niya yun sa Great Commission. Bakit? Kasi ang gusto ng Lord, huwag kang panghinaan ng loob. Pag nag-share ka ng kanyang salita, pag nag-aakay ka ng kaluluwa sa Panginoon, bakit? Kasi kino-confirm ng Lord. Ayaw ng Lord na mapahiya ka. Pag nag-preach ka ng salvation, nag-preach ka ng healing, nag-preach ka na makapangyarihan ng Diyos, hindi pwedeng hindi patunayan ng Diyos yung katotohanan ng sinasabi mo patungkol sa Kanya. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Kaya nga po mga kapatid, hayaan po natin, sabi nga dyan, great soul winner have the men of vision. They refuse to be intimidated by circumstances. They reject negative thoughts. They rose above the opinions of the majority. They reverberated the word of Caleb. Let us go up and take the possession. Remember the word of Christ. Every time we set out for soul winning, all authority is given to me. Go therefore. Kaya mga kapatid, dapat ang principle na ito ng soul winning, dala-dala natin. Ito yung magiging baon natin para alam natin, araw-araw, Lord, magpre-pray ako, ang taong ito, sharean ko ng iyong salita, dadalhin ko sa gawain mo. Kung malayo yung taong yon para dalhin mo dito, mag-take ka ng time para ihanap siya ng simbahan na malapit sa kanila. Pero wala na ngayon kahit nga malalayo, di po ba? No? Kaya nilang pumunta. Kasi tayo nga pumupunta kung saan-sang malalayo kasi bakit? Maganda dun Kakaiba dun Di po ba? Amen po ba? Kapag naranasan ng mga tao yon, alam ko walang hadlang para hindi sila lumapit sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Sige po, dito ko po tatapusin ang aking turo. At mag-part 2 na lang po tayo sa susunod na service. Praise God, tumayo po tayong lahat.
Nais ko lang pong doon sa part na yon ng soul winning, ang ating Panginoong Jesus hindi po nagkulang para turuan tayo. Doon sa John chapter 4 verse 1 to 42, ang Panginoong Jesus doon sa Samaritan woman, katulad ng mga naituro po sa atin 2 weeks ago, no, na nakita ng taong yun nakakaiba si Jesus. Nandun yung purity, yung principle ng intentional soul winning. Talagang nagniningning si Jesus. Sabi ng babaeng yun, truly, you are truly a man of God. Nandun yung passion ni Jesus. He realized that her request was greater than his thirst. Uhaw na uhaw bilang tao si Jesus at that time. Pero nakita niya yung kauhawan ng taong yon, ng babaeng yon, sa katotohanan, sa kaligtasan. Andun, ibig sabihin, may pangangailangan man siyang mas unahin niya, pero mas kailangang yung pangangailangang espiritual ng taong yon. There is the intentional soul-winning principle of power. Nung sinabi ni Jesus, oo, wala kang, kailangan mo ng tubig, bibigyan kita ng tubig na hindi mo na kailangan bumalik dito pa ulit-ulit. Andun yung kapangyarihan na kayang mag-solve, bumago ng buhay ng tao, tugunan yung problema ng tao. There is that pain, kahit pagod siya, kahit is weary and in hunger, hindi niya po inintindi yun. Dahil alam niya, it comes with the reproduction of souls. And positiveness, without condemning her, He offered her something more attractive. Kapatid, walang katapusan kasi, no, yung kung ituturo sa atin. Kasi it's a lifelong process, kasi it is a lifelong obligation and great commission ng Lord. Na hindi siya one-time event, hindi siya special event lang, although meron tayong nilalaan na ganon. Pero tayo, no, talagang hindi dapat mawaglit sa atin yung mag-share ng God's Word, mag-imbita ng mga a-attend. Kaya nga nung, di ba, pag di pa tayo marunong magsalita, ang ginagawa na lang natin, mag-imbita. Di ba? Mag-imbita, tuta tayong church, dalhin kita sa church. At least doon, wala ka pang kakayahan to share God's Word, makakapakinig siya ng salita ng Diyos. Nevertheless, bahagi ng buhay mo, kapatid, ang mag-soul win. Every day, magpa-recharge ka kay Lord, maging bahagi ng prayer mo araw-araw. Yung tao na lalapitan mo para kumilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Maaari po ba tayong umawit sa ating Diyos? Hayaan po natin ang kanyang kapangyarihan magturo po sa atin kung paanong mabuhay na nalulugod ang ating Diyos sa pamamagitan ng pagsa-soul win. May we bless the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Di man sapat maging mga salita sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Ano mang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan, panatako ngayon at kailanman. Panginoon,
song to the Lord. Sa pa aking mga gawa, sa paglilingkod sa Diyos na dakila, di man sapat maging ang salita, sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Say it to the Lord! Hallelujah! Maglilingkod sa iyo na may kagalakan, panatag ko ngayon at kailanman. Hallelujah! Say your commitment to God! Panginoon, ako sa iyo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat ang puso ko. Hindi hangad itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kalwalhatian mo. Panginoon, ako sa iyo'y magtatapat, ibibigay lahat-lahat, gamitin mo para lamang sa kalwalhatian mo, ang panata ko'y maglilingkod sa iyo. Hallelujah. May we raise our hands to God. Panginoon, ang dami na po naming narinig na mga exhortation, panghihikayat para kami, Panginoon, magkaroon ng burden to the lost soul. Magkaroon ng kabigatan para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Sa mga wala pang buhay na walang hanggan at natatanggap. Hayaan mo, Lord God, na hindi lang basta burden ang makuha namin, ang matanggap namin. Nawa ito, Panginoon, gamitin mo po, Banal na Espiritu, para itulak kami. Para kami, Panginoon, ay magdesisyon na umaksyon, gumawa, trumabaho, para lang mag-akay ng mga kaluluwa sa iyo. Para lang, Panginoon, mag-imbita, Panginoon, ang mga tao makarinig ng iyong salita. Magkaroon ng lakas ng loob na ikwento ka ang Biblia, ang katotohanan ng iyong salita. Na ipahayag namin kung gaano mo sila kamahal, na yun ang naranasan namin, Lord. Hayaan mo ang mga ilan sa mga principles na ito, Lord God. Panginoon, magamit namin, masimulan namin, pagsumikapan namin na maging kami, mangyari sa buhay namin bilang mga soul winner. Lord, hindi po ito kung kailan lang namin gusto gawin. Hindi po ito pag convenient lang ang time. Hindi lang ito pag okay yung lugar. Kundi, Lord, this is intentional soul winning. Lahat kami ay tinawag mo dito. Lahat kami ay tinalaga mong mga fishers of man. Lahat kami, Panginoon, ay biniyayaan mo ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kami hayaan na basta lang magmasid sa mga tao na hindi pa kumikilala sa iyo. Hindi namin sila tititigan lang na alam namin na ang direksyon nila ay papuntang impyerno, doon sa walang hanggang kamatayan.
Gamitin mo ang buhay namin to snatch them away from Satan. Use our lives, O Lord, Panginoon, para, Lord, sila, O Diyos, ay i-rescue. We want to be part of that rescue mission, O Lord God, that rescue team, Lord. Panginoon, gamitin mo kami katulad ng sa mga nalulunod, yung mga nagbibigay ng mga lifesaver, parang mga vessel, Lord God, para hindi sila malunod. Gawin mo kami, Panginoon, Lord God, to share your word. To intentionally come and talk to these people, Lord, and tell them that you love them so much. Na hindi maging huli ang lahat, Lord, dahil hindi namin alam kung kailan pa yung panahon, kailan yung susunod, kailan ba yung time na tama. Araw-araw ay panahon ng kaligtasan. Ang araw na ito ay panahon ng kaligtasan. Today is the day of salvation. Tomorrow might be too late for them, O God. Huwag mong hayaan na dumating kami sa pagkakataong panghihinayangan namin. Sayang, hindi ko siya napuntahan. Bagkus, Lord, sa bawat oras, pagkakataon, Lord, magpe-pray kami, magsusulat kami ng mga pangalan, Lord, na ipagpe-pray namin araw-araw. Magbibigay kami ng panahon, intention, Panginoon, para sila'y mapuntahan, makausap. Even through technology, Lord God, na meron po kami, Lord God, ang daming kaparaanan para sila'y ilapit sa iyo. Maging, O God, sa mga panahon, Lord God, na kami ay sama-sama na kumakatok sa mga bahay, pupunta sa mga pamilya, mga nagla-life group, bigyan mo kami ng kakayahan. We're willing to be trained, O God. Gamitin mo kami, Panginoon. Lord, mong magbigay kami ng panahon para kami matuto, kami mag-aral, kami maturuan, Panginoon. Gusto naming maging maigi. Gusto, Lord, naming mag-excel. Gusto, Lord, namin, Lord, maging manggagawa mo, O Diyos, na, Lord, hindi natatakot mag-share, hindi natatakot magsabi ng talata sa Biblia. Tulungan mo kami, Panginoon. Empower us, O God, Holy Spirit. Alam namin, anumang pamamaraan na meron kami, nagkakaroon lang yan ng kabuluhan dahil kasama, sinasamahan mo kami ng iyong presensya. Be with us as we speak your word. Move in the hearts of those people. Convict them, Lord God. Alam ko, Panginoon, marami ka po pong gagawin. At Lord, we claim, O God, Lord, katulad ng anniversary team ng JIL Don Bosco, that there is revival, that you will manifest your extraordinary power. As it was said on Mark 16:22, that as they preach your word, as they go, Lord God, and preach the gospel, habang sila'y nagsosoul win, Panginoon, you are confirming their word with signs following, Lord God. We believe greater things, Lord God, ang gagawin mo, Panginoon, sa paghayo, sa pag-share, sa pagsosolwi ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang bawat isa, ano man ang pangangailangan ngayong umagang ito. Dalangin ko po, O Diyos, ang kapuspusan ng iyong kapangyarihan, ng iyong Santong Espiritu, ang kauhawan sa iyong salita. Panginoon, ang kagutuman sa iyong presensya, Lord God. Lord, hanapin ang iyong mukha sa pananalangin. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, ang spiritual na pamumuhay ay masigit pa kaysa dati, mas maging maalab pa kaysa dati, O Diyos. Ganun din, Lord, ang kanilang pisikal na katawan. Patuloy ka, Panginoong magpala. Patuloy kang magpagaling. Anumang sakit at karamdaman, amin tong sinasansala sa pangalan ni Jesus. We cancel it and we rebuke every spirit of sickness and diseases out of the body ng mga anak mo, O Diyos, sa kanya nilang mga bahal sa buhay. In Jesus' name, who are sick, O God, in Jesus' name, we speak healing, Lord. In the name of Jesus, we release your mighty blessings. Anumang mga pangangailangan ng meron ng bawat isa, mga pinansyal na pangangailangan, lalo na po, Panginoon, pasukan na. O Lord, mga pang-tuition fee, mga panggamit sa eskwela. Panginoon, ikaw po ang magtustos. Ikaw po ang mag-provide, Lord God, according to your riches in glory through Christ Jesus. And Father, I pray, Lord, anumang Panginoong pangangailangan pa ng iyong mga anak,
merong mga nalulungkot, merong naguguluhan, merong, Panginoong, mga nagwo-worry. Alisin mo, Panginoon, ang anumang takot, kaabalahan, anumang mga bagay na nagbibigay ng alalahanin sa kanila. Palitan mo ito ng pananampalataya, kapayapaan, pagtitiwala sa iyo, O Diyos. Dahil ikaw ang Diyos na dakila, walang bagay na mahirap sa iyo, O Diyos. Lord, we receive today. We receive your mighty blessings. We receive your healing. We receive your favor, Lord God. Palakpakan po natin ang Panginoon. We give you back all the glory and all the praise. In Jesus' name, amen and amen.